Ano ba ang mga pag-uusapan natin ngayong araw? Nako, mainit na mainit. Mainit na mainit mga bossing na mga issues sa gobyerno natin. Kanina may mga kausap ako. Mga nagtatanong sa akin patungkol sa ano ang aking parang assumption or ano ang aking tingin sa mga nangyayari sa paligid natin, particularly dito sa gobyerno. Kasi si VP Sara, after Kuwait, pinagkaguluhan sa Kuwait, dumiretso ng Paris. So from Paris, hindi natin alam baka didiretso na siya sa The Hague. Kasi pupunta po dyan sa The Hague yung mga magkakapatid. Kompleto po sila dyan sa The Hague. And I don't know. Alam ko meron ding event na gaganapin sa August 22. Kasabay din ng event sa Pilipinas. So tingnan natin kung ano yung mga kaganapan at mga mangyayari dyan. Pero ayun na nga. So papunta na ulit, siguro babalik si VP Sara sa The Hague para i-clear o may mga i-clear na bagay or baka mayroon siyang personal na information na kailangan niyang sabihin kay PRRD personally, hindi pwede sa telepono. Kaya pupunta yan sigurado ng Hague. O ayan mga taga-Hague. Pupunta na naman si VP. Pupunta yung mga magkakapatid. Ayan huwag kayo mag-away-away dyan. Bati-bati lang kayo Tsaka yung mga epal dyan, mag-vlog na lang Huwag na magpasikatan. Putang inang yan. Wala pang naging may-ari ng Pilipinas na vlogger. Wala pa. Kahit sinong pinakasikat na vlogger sa Pilipinas, hindi pa siya nagmay-ari ng Pilipinas. Okay? So, hindi lahat hindi lahat magkakaroon Hindi rin lahat mawawalan. So, trabaho lang kayo. Video lang kayo. Tapos tanong-tanong lang kayo. Protektahan ninyo yung mga Duterte. Yan ang future ng bayang Pilipinas. Going back. Sabi ko, nung nag-start ako nitong 2025 na pagvo-vlog. Syempre tapos yung 2024, so start ulit 2025. Sinabi ko na ang turning point dito or ang what's gonna make or break kung ano yung mangyayari sa future sa 2028 is yung impeachment ni VP Sara. At saka, syempre, yung eleksyon. Kung ano ang magiging outcome ng eleksyon, yun ang magdidikta ng kung papaano ang magiging landscape natin sa politika sa hinaharap. So, kita nyo naman yung mga Duterte aligned na mga senador, hindi man lahat nanalo yung Duterte kasi dinaya o kung hindi lang talaga dinaya, nako, maniwala kayo, mag-aano yan, malakas na talaga ang chances natin sa 2028. Okay, so majority ng mga senador ay nanalo. Ayan, nakita naman natin, hindi ba? Noong nagkaroon ng deliberasyon, debate patungkol sa impeachment, nakita natin na ang Supreme Court ay nag-rule in favor of VP Sara na unconstitutional, na yung hindi sumunod sa proseso ang 19th Congress sa pagpapasa or process ng articles of impeachment. Alam naman na natin yun na yung pang-apat na articles of impeachment, yung kanilang inaccommodate at pumirma sandamukal na mga congressman. Tapos yung mga congressman na yan, di umanong binayaran according to Tiangco. Tapos and the history, kumbaga yung history nag-start doon. So ipinasa na madalian sa Senado and then niremand ng Senado, ibinalik sa kanila, tapos boom! Hindi pa man na ibabalik ng Kongreso sa Senado, pinawalang bisa na ng Supreme Court. So doon pa lang,
Tapos nakita natin yung paninindigan, matatalino at matapang na paninindigan ng mga senador. 19-5 mga boss. Actually 19-4. Kasi si Lacson hindi siya bumoto. 19-4. Sabi na natin 19-5. 19 in favor na ibasura, hindi na mag-convene yung Senate as impeachment court, i-archive na yan. Ang Congress ay nag-motion for reconsideration naman. Pero nung nakita natin yung number na yun, ayan na, it's an indication na wala na, lame duck na talaga itong si Bongbong Marcos. Wala na ring kapangyarihan si Romualdez dahil sa kabila ng napakaraming perang nagastos nila para lang pakinangin yung mga pangalan nila, talagang walang kapag-apag-asa. Tapos ito si BBM, bistado na siya. Kumbaga, inaantay na lang talaga ng mga Pilipino. This is parang another mistake for us and I hope we've learned from it. Inaantay na lang talaga ng Pilipino yung matapos yung kanyang termino. Definitely. Baka talagang talagang kung pwede nga lang hilain ng araw at bukas 2028 na para matapos ng paghihirap natin, hindi na natin makita pagmumukha niyan sa mga telebisyon natin. So eto na. Eto na, naglabasan ngayon mga bossing. Naglabasan, kali-kaliwang mga mga anomalya na ang nag-trigger ay kalikasan. Last year, nagsimula na yan. In-expose na sila ng kalikasan. Ngayon din, kalikasan na naman ang nag-expose. Sobrang daming mga na-expose ngayon yung mga napakaraming palpak na mga flood control projects na feeling nila, hindi na nila maitatago. Kaya sila na yung nag-expose. And ang kanilang gameplay, supposedly, ipasa yan sa mga Duterte. Pero, yung mga projects na bumibigay ngayon, na ini-inspect nila, ngayong panahon nila. Maaring, ngayong panahon nila ginawa, ngayong panahon nila inapprove. Oo. Na noong panahon naman ni Pangulong Duterte, in fairness, binabagyo na rin tayo niyan. Pero sa tuwing may bagyo, prepared tayo. Sa tuwing may malakas na sakuna, prepared tayo. Kahit na walang tulong ng ibang bansa, prepared tayo. May mga ganito ba? Binabaha, pero saglit lang. Binabaha, pero yung mga lugar na talagang alam natin na binabaha. Yung mga lugar na below sea level, yung mga Marikina na alam naman natin na umaapaw yung ilog diyan. Hindi pa rin tayo umaalis. Yun yung mga usual diyan sa Tumana, sa Silangan. Yun pa rin yung usual na mga binabaha nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero ready ang NDRMMC, ready ang Department of National Defense, ready ang mga NGOs at mga private sector sa tuwing may mga bagyo, baha at sakuna. Laging prepared. Walang nagreklamo tungkol sa flood control project ng panahon ni Pangulong Duterte because napakaraming projects. Ngayon, may mga sinasabi nila na kaya nagkaroon ng problema sa pagbabaha dahil dun sa build ni Pangulong Duterte. Dahil syempre, dami niyang ginawang dami niyang ginawang kalsada, natabunan na yung mga ganito, yung mga waterways, blah blah blah. So, itatry nila na idikit kay Pangulong Duterte yan as much as they can. Pero, hindi nila kayang idikit kasi tinan nyo isang indikasyon na humihina na yung administrasyon. Natatandaan ninyo nung unang 3 taon, Bagong Pilipinas, solid na solid sila. Sobrang solid nila mula barangay chairman hanggang gobernador, kanila. Pinagtatanggol sila, walang umiimik. Ngayon nakita ninyo, mga gobernador, mga mayor, isa-isa nang nagre-reklamo. O siguro, nakakulimbat sila ng napakaraming pera, yung mga nangontrata, hindi nila isinare. Kaya ngayon, umaaray ba? Ninanakaw nyo yung pera tapos sinasarili nyo.
Kasi ang nagpasimuno niyan, si Mayor Magalong. O, nakita nyo, di ba? Nung nakaraan pa, sinasabi niya na yung mga source of corruptions ng DPWH, yung rock netting sa Baguio, ay grabe yan. Yung cat's eye, ay grabe yan. Yung mga flood control projects, ay grabe yan. Sinasabi niya ni Magalong. Pero nung matapos itong eleksyon, mga bossing, at nakita nila yung resulta ng mga Duterte, parang nanalo ulit yung mga Duterte, tapos yung mga align kay Duterte, tapos yung mga nagtraidor, marami ng mga malalaking pangalan na nagtraidor sa mga Duterte ang nalaglag. Ilagay na natin dyan, unang-una sa lahat, si Abalos, Gwen Garcia, di ba? Abalos, Garcia, yung mayor ng Maynila, yung tumatakbong mayor ng dating congressman ng Marikina. Kumbaga, unti-unti nang nagbabago. Yun yung napansin ko na yung mga mayor biglang nagsasalita. Mga gobernador biglang nagsasalita sa flood control. Tapos, nung botohan ni Martin Romualdez, may 40 na kagad na hindi pumirma, bumoto pabor kay Martin Romualdez bilang isang speaker. Kasama naman dyan sila de Lima do. Pero ibig sabihin, meron ng mga congressman na independent, at mas pinipili na lang na maging independent. Katulad niyan ni Toby Chanco. Mas pinili niya maging independent kaysa maging part ng kung ano-ano, majority, minority. So ayan na, dyan na ngayon nagsimula na, ultimong mga congressman, kine-question na nila yung mga sarili nila. Yung mga mayor tumapang ulit. Bakit? Nakita mo si Mayor Isko Moreno, kung paano niya gisahin si Chua, at saka yung kamukha ni Kuhol. Yung kamukha ni Bentong na congressman dyan sa Maynila. Nakita mo kung paano niya ngayon i-expose. Pinakikita niya sa mga vlog yung feeling niya, yung kasakan niya ay illegal na mga establishments na itinayo ng mga congressman sa mga illegal na lugar na milyon-milyon yung presyo. Na sinasabi ni Isko, walang permit, walang saka makakita ng design ng building, 1 di pa lang, tas 4 na palapag. Unti-unti nang lumalabas yan. Nakita ko, nagre-reklamo na yung taga Mindoro tungkol dun sa mga flood control projects nila. Si Governor ng Bulacan, pumiyok na rin siya. Wala daw siyang alam. Ang dami palang projects, flood control projects sa Bulacan, pero laging baha sa Bulacan. Kumbaga si Baguio, yung parang good governance yung kanilang grupo, nadagdagan na. Dati ilan lang sila pero ngayon kasama na si Vico Soto at yung iba pa, si Belmonte, kasama na rin doon sa kanyang grupo na naghahanap ng accountability. Accountability nung nakarang administrasyon, hindi. Accountability ngayon. Bakit? Nauubos ang mga pondo namin para dyan sa mga relief operation sa mga nababaha. Tapos malalaman namin na ganito pala kalaki, trilyon pala yung budget natin, mga bossing, sa DPWH. So ngayon, even the mayors are starting to react. Na teka, enough is enough. 3 years wala kayong nagawa. 3 years, bilyon-bilyon yung pera, trilyon na yung perang nalagas sa atin, pero binabaha pa rin tayo. So, unti-unti, umaano na yung mga mayor. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy
anong takot? Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at